Makapigil hiningang bakbakan nito. Gilas Pilipinas versus New Zealand sa third window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. So ano nga ba itong kanilang mga bitbit na taktika laban sa isa't isa? So wag na nga nating patagalin pa, tara at atin ang talakayin yan. So mag-uumpisa na nga ang laban ng Gilas Pilipinas at New Zealand Tall Blacks sa third window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers, kung saan gaganapin ito sa Spark Arena sa Auckland, New Zealand. So ito nga po ang petsa at oras dito sa Pilipinas para sa mga gustong manood at talagang nakaabang. So konting background muna tayo rito sa kampo ng New Zealand Tall Blacks. So kilala ang New Zealand Tall Blacks bilang isang powerhouse sa Oceania at sa buong mundo. Aasahan mula sa kanila ang napaka-pisikal na laro, mabilis na transition o transition offense at ang kanilang nakasanayang traditional na sayaw bago magsimula ang laro, ang haka. So inaasahan nga sa Tall Blacks ang pisikal at mahigpit na depensa na ilalatag nila dahil nga kilala ang Tall Blacks sa matikas at malalaking pangangatawan. Madalas nga nilang ginagamit ang mapisikal na depensa para guluhin ang ritmo ng opensa ng Gilas Pilipinas at pilitin ang Pilipinas na magtapo ng turnovers. Sumunod, mahusay ang Tall Blacks sa pagkuha ng offensive rebounds at tip-ins. Isa ito sa kanilang mga pangunahing sandata upang makakuha ng madaling puntos kapag naidepensahan ng kanilang unang tira. Sumunod, mabilis na transition o ikot ng bola para makapuntos sa loob man yan o sa labas. At speaking of tira sa labas, banta nga rin sila sa labas ng arc ang Tall Blacks bukod sa mga big man na tumatakbo sa sahig. Inuulit natin napakapanganib din talaga nila sa kanilang mga outside shooting dahil sa kanilang mga shooters na magagaling pumosisyon, mapakanto man yan or corner threes. So sa lineup nga ng Tall Blacks ngayon, may mga familiar face nga tayo muli na makikita na siyang mga nagbabalik na veteranong guard na siyang magpapalakas sa team gaya nila Ty Webster at Shea Ely na magbibigay sa kanila ng dagdag liderato at mahusay na court vision. At dito naman tayo sa kampo ng Gilas Pilipinas. So inaasahan na makapagpapakita ang Gilas Pilipinas ng isang dikdikan at mabilis na laro laban dito sa New Zealand Tall Blacks. Asahan ang pagganti ng Gilas matapos ang kanilang dikdikang 69-66 na pagkatalo ng nakaraan, kung saan patuloy nilang sasandalan ng opensa gaya nila Justin Brownlee at maging si Dwight Ramos habang nakatutok sa mahigpit na depensa kontra sa naglalakihan at mapipisikal na manlalaro ng New Zealand Tall Blacks. So about sa inaasahang estratehiya ng Gilas Pilipinas sa larong ito kontra Tall Blacks. So kilala ang New Zealand Tall Blacks sa kanilang pisikal na laro at mabilis na drive and kick na nagre-resulta sa mga tres. So yan nga ang inaasahang babantayan ng Gilas Pilipinas ng mahigpit ang mga corner threes at pipilitin nilang tumira sa mga contested 2-point shots ang kalaban. So isa rin talaga sa magiging susi ay ang pagpapatupad ng switching defense ng mga tulad nila Ramos, Newsam at Edu upang hindi makakuha nga ng momentum ang New Zealand. So kung maalala nyo isa nga po sa mga naging kahinaan ng Gilas noon ay ang pagbibigay ng second chance points or maging rebounding. So inaasahan nga ngayon na magpapakita ito ng mas agresibong pag-rebound na itong nasabing koponan, lalo't isinama sa lineup ang mga frontcourt player gaya nila Mike Phillips at Justin Baltazar. So para sa pagpapatibay ng opensa naman ng Gilas, kailangan nilang kontrolin ang laro at iwasan ang mga turnovers na nagbibigay nga po ng mabilis na puntos o transition points sa New Zealand. Sa naging mga panalo nga ng Gilas Pilipinas sa kanilang tune-up games, ipinakita ng Gilas ang kanilang kakayahang bumuo ng malaking lamang sa pamamagitan ng balancing opensa. So yun, abangan natin ang bakbakang ito. For sure, gandang laban yan.